in Christ. So ang pinakadaghan man jud ra kay kanang pulong nga abide. Insa dra sa verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me. There is a verse 4, gisulti. And I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. So dra sa 4, makita na to katulog gisulti dra ang pulong nga abide. So sa ka-importante ang magpabilin da ang Kristo. Since nga mao na ang yang gi-emphasize dra abang nga mopabilin ta. So anong need nga mopabilin? So sa ato ang panahon karon murag sa man laganap na kay na nga mutalikod, mubiya. Gani bisan sa ato ang sa atong katiguman. Murag daghan at mga nailhan ba sa padyauna, siguro sa mga karon pa baguhay pa murag gamay-gamay lang. Pero sa katong mga nag-una, mahibaw or mamakwani mo nga katoy mo ang mga kadula sa una, sa mga kami sa gagmay o kanang bata kami, mga kadungawg na mo ba, mga kaedad. Madula-dula may atong nailamisa. Ambak-ambak saka-saka tong nay duha ka lamisa nga dagko sa una. Nya kung akong hinumduman karon mga katong mga nakadula na pa ako no natin isa. Kay wala na sila itong mga kwan. So nganong importante kayo nga o nganong giingon niya diri nga mopabilin ta. Usa sa atong mabantayan bitaw sa kanang verse 5 nga ingon siya dira nga kung dili daw ta mopabilin without me you can do nothing. Pero unsa ka importante ang atong isgutan karon kay kanang anong importante nga mopabilin ta sa Ginoo ba? Salamat lang sa Ginoo nga kung nakapabilin ta karon. No, dako kay na nga blessing nga kanang bisan makita lang nimo ang kalainan, dako na kayo na nga panalangin nga katong kung giunsa pagsugod or unsa ang pagsugod nya hantod sa panahon karon, nya makita nimo ang kalainan lang. Maragda pa lang daan mabless na ka. No, malipay gud ko kanang dili tungod kay naghana kanang during sa kwan kanang overnight prayer ba malipay ko kanang snack lang bitaw ang pamalandungan. Malipay jud ko mabless jud ko kung diyon sa pagbless sa Ginoo ang mga tao ba. Na makita ko gyud na sa una nga kanang timplahon lagi gyud ang kape gyud. Napatoy katong orange sa pitsil na dako siya. Timplahon dito ang kapidaan. Kaya dili man jud maapod or apod man dili maapod jud kung isa-isahon kanang magkuha lang kaya timplahon nimo. Dili jud mapaigo sa mga nang attend. Daghan ang mag-attend pud sa una. Maabtan gyapon og tawag yan ang overnight prayer no kay maabtan siya na alas 12. So daghan gyapon mag-attend pero wala. Murag lisod tingali gyud or dili tayo pud makita sa uban nga need pod nga madala sila or something nga wala gyud madala. Pero karon kung akong pamalandungan ba mamalandong ko grabe ang kung kapilay sigutan no murag bottom lisad dili na bisan pa usahay gani kay kuan kanang magatas ka nya wala syempre kay wala may asukar sa display. So magkuha gyud kag 3 in 1 kay para matamis. So nadubli na. So sa una dili gid ngana nagpahina sa una. Lapsaw kay ang Dios. Ko taw atong naapara batong katong jarda ang white na nagamit naabot na siya diri Kutaw na daan dito asukaran na lang og dagan para matamis. Pero kung karon ay usay mahurot mo ya pa ng snack sa pahina pero sure gud ko na busog gud ang kanang mga nang snack ba. Ingana na kung diun sa pag-bless sa Ginoo. Naka-tiles na nya sa una yuta ra pa gyud. Nya abog. Nya sa gamay pa ko. Mo try rin kung adto sa atubang ba, mo tindog ko sa pulpit. Siyempre gamay ra kag makita, dili mo makita diya. Nya makita nimo sa atubang kay katong buli. Tumbuli dito sa atubang ba. Ingani day ang view kung nakadiri ka magtindog kay open na nga atubang. Nga pero kung pamalandungan karon blessing na kayo nga nakapabilin ko makana ko salamat sa Ginoo nga nakapabilin ko nya nakita ko na mga butang nga yun sa pag-bless sa Ginoo ang ministry. So nganong importante kayo number 1 kay kung mopabilin ta da ta mamunga. So ang bunga no kabalo ta sa Galatians 5 verse 22 to 23 dili lang na soul. Una jud na bunga kanang the fruit of the spirit ingon ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Naingon ang Bible dra but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Sa panasunahan,
meekness, temperance, against such there is no law. So, kung mupabilin ta sa Ginoo, makita gyud ang mga butanga sa ato ang kinabuhi. Pagtuo, pagkadiyosnon. Kumbaga, kana man gud siya ang bunga ba mo nay prueba nga naa kay Kristo. Ang bunga mo nay kanang proof nga luwas ka. Dili pasabot nga mohimo ka ng mga butanga para ka maluwas. Ang punto diya nga kung magpabilin ta sa Ginoo, makita gyud na siya. Kaya nga naman kung luwas gyud ka, ingon mo ang Bible, ingon sa salok nga ang kahoy daw maila pinaagi sa bunga. Pasabot nga kung naa kay Kristo, kung siya ang bahin niya, ikaw ang sanga. Sumubunga jud ka kung unsa ang punuan, di ba? O kung ang draa bisan pag ang kanang kuan mangustin, nagduol na sila sa lubi o sa mangga, pero ang iyang bunga mangustin gyapon gamay lang kayo. O nag-harvest ba itong kuan katong niagi ako nang gikuha kay akong gihatag ba sa pastor, labi ka gamay. Magguwang na sa Julin. Gamaya kayo, nag-ibo ko. Daot ni siya or hinog. Pero hinog yun yan, ikaw man natagak. Sa akong gikuha, hinog yun na ito. Pero gamay kayo. Pero wala din siya namunga og lubi. Bisan to dool siya. Wala pa siya namungag mangga. Bisag naungan siya. Nga naman, kay punuan niya, mangustin man. Ang punto, nganong mubunga ta, tungod kay kung naa kay Kristo, mubunga yun na. Nya mo na prueba. So magpabilin ta sa Ginoo, mugawas yun na ayaw kalimot nga nagingon ang Bible nga let your light so shine before men that they may see your good works. So gusto sa Ginoo nga makita bitaw sa atoa ang mga maayong buhat or ang bunga sa atong kaluwasan. No, dili ta maning kamot paghimuan ang mga butanga para ta maluwas, pero kung luwas ka, naagyo na siya. So dili man gyud mo bunga kung dili ka mo pabilin, then proof po na siya sa spiritual growth. O kung sa Sabbath prayer na mag-pray no nga kuan kanang mo grow spiritual growth. So kanus ana mahitabo sa panahon nga mo pabilin kada sa Ginoo. Sa verse nga or sa text nga atong gibasa, di ba nag-ingon dra kung mo pabilin ka, magbunga jud ka. Kaya kung dili ka mo pabilin, yun sa 3 abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. So kung dili ka mo pabilin, dili ka mo bunga. Ayaw kalimot ganong proof na siya sa pagtubo. Kaya ang tanom, di yun na mo bunga kung dili mo tubo. Dili po pwede nga mo bunga na siya na di sir mo tubo. Kaya mo tubo kung yun na di sir mamunga no. Nya ayaw kalimot nga mo na proof nga nitubo ka, kaya namunga naman ka. O ang gitanom dra nga okra kay namuwak na siya. So bulak man na, pwede pa na matagak, pwede dili. Pero prueba na nga nitubo na siya. Di na po nag-isa o dumubo siya, pero nitubo na siya kay namunga naman. Bisan pag ka ng kalamansi na gagmay pa kayo, namunga na, pero sure yun ko na mature na gina sila. Sabot ni grow na gina sila. No, mura bago pa tanong pero namunga. Kay kanang gimarakot. Pero kung imo ang susihon ba ang ihang katuigan, dugay na kay na siya. Subo lang sa Kristohanon nga murag wala man nausap, dugay nun tana. Kaya basin mo ambak mo balik na pod, dili man nga na no. Or basin need gyud mo i-check kay basin wala gyud ka tinuod na luwas. Kaya kung unsa gyud ang punuan, mubunga mo gud, mao mo gyud ingon. So ang mangustin na dugay-dugay siya pero nibunga gyud sa mangustin. O siguro basin nga na delay lang. Okay naungan sa mga butang diri sa kalibutan. Pero ang bunga, o nganong need ta, nganong importante nga mo pabilin ta para ta mo bunga. Kaya ang bunga una, prueba na nga na kay Christ. Then ikaduha, proof na nga nitubo ka spiritually. Then ikatulo, ingon ang verse nga sa text na atong gibasa. Wala na itong basaha. Verse 8. Ingon sa 3 herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. So ang bunga di ay, ngano importante ang pabilin aron mo bunga, kaya ang bunga kalipay na sa amahan. Maingon sa 1 nga and my Father is the husbandman. So siya ang kumbaga ang gardener, no, ang nag-atiman. Unsa may kalipay sa mag-uuma, kana ra man jud mo bunga. Tinuod man na malipay ta kung tambok. Tambok ang imong tanom, maayo ang tubo. Pero ang kalipay gyud nimo ang bunga.
Kaya kung tambok ka isa no, maanak niya wala ni bunga, maanak ko ka nga naunsan ni siya katambok kung tanaw pa ni bunga. Tinuod man na, malipay ta kung maayo ang ihang tubo, nindot, pero ang kalipay gud nga tinuod, gana yung mubunga. So, ato hinumduman niya, ang kalipay na nasamahan nga mubunga ta. Nganong gina-emphasize niya diri nga mupabilin ta, kay para mubunga. Kaya ang bunga, kalipay na sa Ginoo. Muna ihang kalipay, o normal, sa tao yun nga mutanom, kalipay gina ni mubunga. Gani, bisan pag niwang niya, ni bunga, manak ka na. O, ni bunga siya, bisan perting niwang nga. Mura makonsensya ka kay niwang. Pero ni bunga. Pero kuya, ano kung niwang ka, mamunga ka dagko, mabalik bigin na. So, mabalik. Dili ka daok, kung na mga lakatan sa bukid sa una, kinahanglan pa ni mo tukuran, kaya dagko kay sa bunga. Nga dili kayo dako ihang lawas ba? Mura dili match. Pero ang kalipay yun sa tinuod niya mag-uuma, ang bunga. So, ito hinumduman nga, kalipay na sa Ginoo kung makita na sa ato ang kinabuhi ng mga butanga. No, sa Galatians, samot na gyud ng kanang kalag, magbunga tag kalag. Kalipay gyud sa Ginoo. So kung ang Kristohanon nga walay kalipay bitaw sa pagpangalagad, wala na sulwining. Kaya pag sulwining malipay mong gyud ka. Mao gyud ay kanang kumbaga murag una bitaw nimo nga ginansya kanang kalipay kung may sulwining ka. So pero ato hinumduman nga sa pagbunga ba, no, lipay man na mubunga na, pero ingon sa diri nay bersikulo diri ang nindot kayo. Yun sa diri sa verse 2 or kaning in sa diri nga he purged it that it may bring forth more fruit. So yun siya, and every branch that beareth fruit, he purged it that it may bring forth more fruit. So sa Bisaya kanang purged na word na gigamit kay hinluan man na. Pero kung imuhan ng tan-awon jud sa lain nga pulungan na kanabang i-prune bitaw, pruningan. Atong nabunga ihang pruningan. Ang prune means to trim by cutting out, trim or by cutting away dead or overgrown branches or stems, especially to increase fruitfulness and growth. So ang mahitabo, like for example sa saging, ang uban kanang kung pila ka sipi, intahay ang sa lakata na bunga niya na siya 9 ka sipi tanano. Adi sarang puso, ang uban kay musuan raman. Pero dito sa mga lugar nga mong natuan, huwaan na nila tag isa ka sipi or tag duha para ang ang mabilin mas mudagko pa gyud. Kay ngani man ang ilang concept ngod. Kung napulo ka sipi, ilahang yun ang ipadala sa lakatan, dili kay na mudagko. So ang mahitabo kay daghan man sa classification, so instead nga kanang murag A nya B, murag nga na ba? Or A B nya C. So murag nga na nya reject na yon. So kung gagmay siya, mabutang na siya dito sa C. So ang ihang presyo kay na lang sa mga 18, may na 20. Pero kung good, naman na dito sa 30. So aron mahimong good tanan, i-sacrifice kung duha ka sipi sa gamay pa sila katingon para walo na lang lagi no. Pero good man sad, nya ang presyo kay 40. Kontra sa mabutang na dito sa tag 20. So itagak ang duha. Sometimes ingana ang kinabuhi sa Kristohanon, ingon ang Bible kanang i-prone ka ba na dili lang kaangay masakit bitaw kung na mga naka-attach niya kuwaon kay wala ta kabalo or sa plano sa Ginoo siya may nakabalo sa unahan kung basin dai para i-increase pa gyud ka or mahimo pa gyud kang mutubo or mahimo pa kang fruitful someday. Pero kanang kung imo sabton sayang ba no, nakuhaan to. Nabunga naman dito. Kaya imuhang itagak. Sayang. Kung makakita mo, makaadto mo ka ng mga sagingan. Sa pinakalasa na kaya na duha ka buk mabilin. Na kanang sa saging, kanang mga sa dayon sa puso niya, na duha na mabilin jud. Duha isa. Kay murag testingan na nila kung buwang na ba. Katong kung di man kayo mo karelate na wala mo kaadto mga sagingan na makaanak mo sa mga istampil kuhan. Normal dyan na nga, ang isa ka bulig, sa pinakaubos ana nay matinga ka ba, duha ka dawin ra nabilin. Mati, testingan na nila. Testingan kung dili pa ni, sunod pa ni si Mana. Nga na, adi sa tupon, kaya dili kulang pa sa kaguwang. Pero ang punto ba, nga sa kinabuhi day usahay, dili day ta masakit, o sakit, may yun prone, kanang katingan ka, naka-attach na guna sa imuha.
Kana na mga sanga naka-attach na sa mga part sa mga pagkinabuhi niya kuhaon. Di jud malikayan nga mangutana ka nganong kuhaon man. O among palkata sa bukid, sa gamay pa siya panguhaan og sanga. Kabalo man yuta na murag ko ng sanga niya mahimo pud hapon ng kwan. Pero anong need man nga pruningan kay para mas munindot ang ihang tubo di ay para mas dako pa gyud ang iyang abuton. Nya nagtan-aw ko kanang unsaon pagatiman sa grips kaganiha ba? Ingana gid pud. Dagan kayo mga bunga niya, mga dagko-dagko na pa yun, lignin-lignin na, pangguntingan niya, pangkuhaan. Kaya para mas ang mabilin, bitaw, mas madagko. Kaya kung pasagdan magod nimo, dili mo tarong na silang tubo. Gali, bisan sa saging, panghuhaan na silang saha. Kung naanay bunga, kaya mabilin na nga, tagduhan lang kasaha yun. Naigo po to siya mo tuba, nakatungkuan, mahapit na po mo bungahay. Kaya kung pasagdan nimo, daghan ng isang saha, makaingon ka nga, maayo kayo. Pero di man po na sila motubo og tarong niya, dili na po mamunga og tarong. Usahay sa pagbunga ingana. Sa ato ang pagpabilin na sa Ginoo usahay ingana, nay mga tao or nay mga butang na naka-attach na sa ato ang kuhaon ba. Sakit man pero wala man ta kabalo unsay plano sa husbandman. Kasi nakita niya ba nga dili na din na nimo kaya i-bear sa unahan. Dili na mahimong nindot ang dagan. Or makadaot pa noon sa imo, so kuhaan na lang ka para mas mukro, para mas mahimong fruitful. Pero ang pinaka-importante, sakit man mapruningan, o ron sa man diya, ang pinaka-nindot no, kana ra yung pulong ba nga abay. Na mupabilin ra gyud. Mo ra gyud na kaya sa Bible mo usahay lahi. Di ba kung sa kalibutan no, nakakita ko kan, sa kalibutan ang practice mo gyud na gisulti nga pakasli ang imong hinigugma. Di ba? Ingana ba gyud na ang gisulti no? Na kung imo nang gigugma pakasli. Pero sa Bible lahi man higugma ang imong gipakaslan. Bali, di ba? Pero asa may mas tinuod ato? Oh, mas tinuod dito sa Bible. Naglagot naman ka na gipakaslan, higugmaon yun nimo. Di ba? Mo na gitudlo sa Bible pero sa kalibutan or sa practices, o pakasli ang imong hinigugma. Pero sa Bible, higugma ang imong gipakaslan. Ingana. So usay dili ta kakuha sa pamaagi sa Ginoo. Pero musugot sa dili, kana lang yung pulong nga abay. Kay kanang mga naka-attach sa ato nya kuhaon o unsa pa man diha gikuan nga trabaho. Kay basin pod ba makahimo ra ng babag sa imuha someday sa pagpangalaga da sa Ginoo. So ang pulong lang yun nga abay. Kana may pinaka-importante since na mo na pinakadaghan 3x score. Akong gipang highlight gyud na ba para di ko maglibog og ihap kinsa gyud pinakadaghan sa ilabi. Ang fruit ba yun or abide? Sa 7 verse pa lang, mas daghan na kayo ang abide. So, pabilin na yun ta, kaya kung mag-abide ka, masunod na rin ang fruit. So, mintas ang tanong, naapa na sa yuta, na yun ay chance nga mabunga. Pero kung sa nakadaghan ang imong bunga niya, wala na ka sa yuta, mga tagak rin na. Ang durian bitaw, sa kadaghan sa iyang bunga, nabali ang sanga. Kunya daghan kay nangatagak dito sa iba pa, awag yung isa ka ba? Pero teka daghan isa ka planggana ang kwan pero wala gyud lamitanan. Sayang kayo maipog ra ka sa baho kay grabe ka humot pero way lami. Kay nangatagak man sila sa dili insaktong panahon. Ang punto na kung muhawa na ka sa sanga, bisan pag nakay bunga no, dili gyapon mga puslan. Walay lami pero mintras nakapabilin pa na ba? Dako pa yung kayo chance nga mubunga gina. Dako pa kay chance nga mapuslan pa gyud na siya. Pero unsa man nakadako nga sanga nya nakutod na wala. Gani ang kamunggay putlon pa gyud na siya para mas musalingsing na pudugwan. Nindot na pud nga mga mapuslan na nimo pagayo ba. Kaya kung mataas na siya, gawas nga di nakakaabot pagkuha sa dahon. Gagmay na pud nagdahon. Pero kanang bagong subon nindot kay dahon. Sometimes ingana ang pamaagi sa Ginoo. Pero ang atong i-focus ba kay kana yung pulong nga abide. Lisod ba usahay ang kanang pag-abide. Gani makaana ko nga murag prayer naman lang sa makaubanan nagunit sa ako. Nagunit sa ako Kung wala tayo na sila ng pray ba na talaga ako karon. Pero at least nga nakapabilin. Hinahinay na mo padayon. Amen. Dili kaduha. Ngano importante nga mo pabilin na sa Ginoo. Ingon siya sa John chapter 6 verse 66 to 68. Ingon ang Bible draa.
sa panahon nga atong panahon ni Jesus Christ na dihang nagwali siya, normal gid na nga na ma-offend. So daghan kay nalayas. Nalakaw sila. Yan sa sa verse 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then he said unto the 12, will ye also go away? So nangutana si Jesus. Nga tungod kay daghan na kay nalakaw ba, kipangutana to ng 12, pero mao gini nabilin na lang sa kadaghan. Saman kamo, manglakaw sa mo. Unsay tubag? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? So ano importante kayo ang magpabilin na sa Ginoo? Nga naman, ingon siya tara nga asa magpunta mo adto. Asa mabuga mo adto. Kung di ka mo pabilin sa Ginoo ba, asa ka mo adto? Asa man mo adto? Naman sa imong eternal life. So kung muhawa ka sa Ginoo, ang pangutana din asa ka mo adto? Nya pag kana ra bitaw nga pangutana nga nya asan man mo padulong? Natoy tinuod yun dili man na pampalibak sa tinuod no. So naka po sa Bible student na pastor na ni Hawa. So mo lagi abide yun. Abide yun ta pastor na to ha, ay missionary. Ni Hawa siya. Nya ang rason pa yun kay dili mayo ba? Kay nakuan sa billiard. Ambot yung mapustaanay ba or dili. Pero ingani, sadyang nihawa na sila. Kana bitaw pangutana niya kanang mag-asa man mo, di ba kay mag-unsa man mo, kanang mag-unsa naman dayon mo, kana ba? Like kung daghan no jud na pagsabot, daghan jud na siya daway nimo sabton depende sa unsa nimo pagkuan. Pero ang nangutana tingali kanang mag-unsa naman mo since nawala naman sa ministry, kanang unsa inyo ang himod ba? Ang iyaha kay nasuko kay nakaminus daw kanang murag kana bang murag dili sila mabuhi kada mo unsa naman mo kanang murag nga ba may pasabot dili mabuhi nakaminus amo murag tan-aw nila wala na gyud may kuan nga nasuko kayo kay pero ang tinod bitaw gyud ng Bible no asa gyud bitaw ta moadtupod kung muhawa ta kung mutalikod ba sa Ginoo ingon si Peter whom shall we go asa man mi padulong asa ta padulong kung muhawa ta. Ingon ang Hebrews 10 verse 38 nga ang Ginoo daw walay kalipay sa mga tawo nga mitalikod sa iya. So mahimo gyud kang anak nga sakit sa kasing-kasing sa ginikanan. Di ba? Kung kanang maayo ka nga ginikanan, di man jud ka kaako nga mo palayas anak no. Pero kanang sakit sa kasing-kasing ba? Ingana ang padulungan nato. Di man ta palayason sa Ginoo, di man kakuha kaluwasan. Pero sakit jud ka sa iyang dughan. Mahinumduman na to ang prodigal son. Nilakaw man siya no, talikod siya ng papa pero kana nga verse bitaw, whom shall we go? Niabot yun sa punto siyang kinabuhi nga niabot yun siya na asa man ko padulong. Nga ultimo pagkaon, wala. Di ba kabalo taon sa gihimo ato niya? Balik sa sehang papa. Wala gyud ay padulungan kaswanon kumutalikod ta sa Ginoo. Dili man sa pasabot nga kanang wala gyud kay padulungan. Ay bisan asa ka pwede ka moadto. Pero kana bang miserable nga unahan ba? Kanang dili ta mapuslan. Nga dapat unta na mapuslan mi gyud unta na ta kay giluwas ko ta sa Ginoo. Na maging siya purpose sa pagpalit sa ato Nga gani ang presyo na more than pa sa kung unsa pa nang mabutang sa kalibutan. Presyuhan lang to nimo tong kanang tao bitaw. Katong tao nga giyawaan. 12 ka 2,000 ka mga baktin ang gilumos. Yata 4,000 ka baktin. I-times ng 2,000 pila presyo na. Sa tao na giyawaan niya ikaw tarong ka gutok. Wala kayawa mas mahal-mahal kun tingali ka mas mahal-mahal. Kumbaga, kung imo ikumpara ang kondisyon, mas mahal-mahal na siya. Kaya tarong mag-utok, napay sinina, na mga kabtangan, kato, nagpuyo sa sementeryo. Kwanggol. Pero mahal gani kayo to. 2,000 times 4,000. Ingana, ihang presyo, gibaylo sa Ginoo suko, ganito mga tao. Murag ingana tayo precious ba, pero kung mutalikod ka, wala yung kalipay ang Ginoo sa ato
Di ko daw malipay ang kalak. Ayan sa dra sa Hebrews. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Wala gyud kalipay ang Ginoo. Suko gyud siya. Sakit yan sa kasing-kasing. Pero wa siya mahimo. Anak mo ka. Di pwede palayason ba? Di pwede kuha ang kaluwasan. Katubit ang prodigal son sa dali balik, gidawat ra gyud sa Ginoo. Suko kayo ang igsuon. Pero yung anak mo gyud nang papil sa amahan. Pero ato yung namduman nga Ginoo walay kalipay sa mga tao nga motalikod sa iya ha. Asa ta mo adto kung motalikod ta sa Ginoo. Mabot ra gyapon ang time nga mobalik ta. Pero ang subo kay kung di nakakabalik ba, namatay ka dito sa fire ang sana sa dito sa layo nga dapit. Anak na lang. Dito sa layo nga dapit, wala ka balik sa balay ninyo. Sa imong ginikanan. Sayang kayo. Nga namatay ka nga igo ra gyud ka naluwas. Wala kay reward. Ibog ra ka sa mga tao nga mag-abot dito anya na sila yung mga ganti. Kay pamatuod ra gyud na wa yung ganang tarong. Di ba maraglain gyud paminaw no na magtapok mo diha kana ganing sa may tawag nila na kana magtapok-tapok ng mga kwan. Kana mga classmate ba? Alumni. Marag malalain ka maadto ay kung ikaw nalay kanang wala na abot sa kinabuhi. Yang uban, sige na sakay-sakay airplane, sa asa ra maadto, nindot na kay mga trabaho. Sadi ka mo tambong be. Makabalo ka, kaya nga na sila, sadi ka mo tambong. Nga ikaw kay berador gyapon ka, wala man nakagador, mapasuhol. Sure jud ko di ka matambong. Yan labi nagdili jud ka mo inom samot jud, wala yung kay rason ba maadto dito. Na naman, kabalo ka nga, ulaw kay na. Kay sila, rabi naabot sa kinabuhi. Mura yung nga na unyo eh. Sa eternity, niya, wala agi atua. Chat-chat minihari, mga nag-isa nga, di lang sa ginuntan na mo balik ang Ginoo. Eh, wala yun, sinsilyo. Wala yun siya madala. Wala po yun siya natigom. Mura yung nga na ba, kung imog yung una-una ulaw kay na. Ulaw kay na, tres kalibutan niya, mabati sa kaulaw, kung saan naka dito ka. So asa ta mo adto kung matalikod sa Ginoo, ingon si Peter na wala gyud katuan. Apostoles sa ito resulte. Wala gyud katuan. So ato ang panahon karon wala sad. Pero ang usa sa pinakanindot bitaw kay kung mopabilin ta ingon sa dira sa verse 7 sa unahan sa atong text nga gibasa, if ye abide in me and my word abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Kabantay ka kung kanang nipalayo na ka sa Ginoo. Di ba? Wala kay kantuan. Asa na ko isumpo ako mga problema. Pero kung nipabilin ka na sa Ginoo, makapangayo jud ka bisan unsa tinuod jud na. Di ka maulaw mahangyo ba? So dili na ka maglibog kung asa ko moadto. Nga naman kabalo ka kung asa ka padulong. Kabalo ka kung naay mga problema, kabalo ka kung asa ko padulong ani. Kinsay akong unahon, asa ko moduol. Pero kung wala ka sa Ginoo, na maglibog ka kinsay mga tuon ay mapura kag pangutana kinsay na nagdalang susyo, kung ang problema kag kwarta kinsa kay na susyo ron dala no. Kasi naa sila bakante dito makapangulam, makadiin-diin ingana. Pero kung nakapabilin ka sa Ginoo, kabalo jud ka kung asa ka maadto. Yang pinakanindot no, you shall ask what you will. Kunya, nag-ingon pa siya, and it shall be done unto you. Pero naman ay duha ka condition dra if ye abide in me. Unya and my words abide in you. Pasabot anak nga mo pabilin, unya mo obey. Dana ra jud. Daghan may ni pabilin nga wala naghimo. Daghan kay na. Tama insakto. Di ba? Daghan kayo mga kastuhanon nga pabilin sa pagpangalagad, pero ang pangutana, and my words abide in you. Ang akong pulong na pabilin ba sa imuha? Nya mo ingon din ka nga, ingon nga kung unsa imong pangayon ihatag. Nagpabilin ka pero wala mo kay gibuhat. Anak ra jud. Duha ra jud ang iyang condition dra. Para anang word nga, and it shall be done unto you. Ask whatsoever you will. Pero, mabait ka siya ha. O niya,
buhata ang iyang giingon. Dili pasabot nga nagpabilin ka, pwede na ka makapangayno, kay dili man tanan nagpabilin nga nagimo. Anindot kayo nga kana nagpabilin nga nagigihimo, ginagmay. Bahala, ginagmay lang ba? At least nga kung nagpabilin ka, kanang nag-cooperate yun bihapon bitaw sa ministry. Dili man tingali dagko nga sama sa uban ang atong mahimo, pero nindot kayo nga na kay mahimo. Siguro kung maabot na diri nga mga bilyonaryo na ang mga tao since na mo na prayer ni pastor, nya pag mag-raise na dayon og mga commitment ba. Siyempre, kana mga milyonaryo, mga tag 100,000 na i-raise na. Ikaw kay 100 na makaya, murag maulaw na ka na mansa ba. Basta 100 no ulo na kano, pero musugot yan sa dili nindot gyapon kay nga natay gihimo bahala nagtag 100,000 pa nila imuha 100 lang mao pa man kun makaya ang pinakanindot nga nagpabilin ta nga natay gibuhat kana ra jud ingon na nga verse makapangayo ta bisan unsa pero hinumduman na to nga nindot kayo nga naagyud tay gibuhat. Sa panahon ni Hezekiah sa Isaiah chapter 38 verse 1 to 3 ingon giingnan siya sa Ginoo nga iandam na ang imuhang balay. May pa ni siya kay giingnan no na ready na. Kay kuhaon na naka. Di ba unsay giingon niya? Verse Isaiah chapter 38 verse 2 tingali. Ingon ang Bible dira nga isa. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord. So, ningon si Hezekiah, sa dangingnan siya nga, patyo na siya sa Ginoo. Natubang siya sa wall, kunya, nag-ampo siya. Pero kung sa giingon niya, verse 3. Mo na pinakanindot bitaw kung kanang mukabilin ta, kunya, kanang namuhat ba? And said, siya sa iyang prayer, remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Ang iyang prayer, wala siya ningon nga, Lord, ayuha ko baliw. Kuhaan niya akong ubag. Ningon na siya ba? Bright side. Yun sa Lord, hinumdumi. Yun sa takapag-alagad. Yun sa na akong pagsunod na kinasing-kasing yun. Kung sa'y akong gihimo sa imo atubangan. Kanara? Murag mahimo bitaw nimong sa utang pa collateral ba na? Ano murag ano? Imong ipasalig ba? Na mo ni ang kwan kung pautangon ko nimo pati ko kabayad mo nimo ang kwaon. Murag ingana ba ang imo bitong pag-alagad sa Ginoo? Murag mahimong ingana. Lord, kabalubi gyud ka gyud sa takapag-alagad, Lord. Wala man sa niingon nga buhi pa ko. Na ba ingon niya dia na buhi asa ko ayuha ko. Ang iharang giingon nga kabalubi gyud ka niyon sa takapag-serve. Kabarong kita nga naman sakit mo, hindi na yung mga ikwan. Ayuhon. Ay, man po tayo maingon nga, Lord. Gitarong tabi ka pag-alagad, Lord. Mambot lang, wala may maingon. So dito, lantas ayaw ako palihog, Lord. Ayaw ko, supplyan ko sa mga kinahanglan. Pero si Hezekiah, iyahang ipahinumduman sa ino, Lord. Hinumdumi, tanawa. Kabalo, may good ka. Yun sa takapag-alagad. Makita na nato sa 2 Kings 18 verse 3 to 7 yun sa pag-alagad ni Hezekiah ang Ginoo. Sige, try na to nagbasa. 2 Kings chapter 18 verse 3 to 7. Ingon ang Bible dira nga and he did that which was right. So sa ibabaw na si Hezekiah gisgutan dira which was right in the sight of the Lord according to all that David his father did. Ingon ang verse 4. And he removed the high places and break the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nahustan. Verse 5. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. Verse 6. For he cleaved the Lord and departed not from following him, but kept his commandments which the Lord commanded Moses. Hinumduman na to na nagpabilin siya sa sugo sa Ginoo. Wa gyud siya ni Hawa. Now, ingon number 7. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth, and he rebelled against the
king of Assyria and serve him not. So kung atong sabton sa dihang napabilin sa Ginoo, ni follow ang verse 7 nga and the Lord was with him. Diba? Abide in me and I in you. Kung mupabilin ka, adisir siya mupabilin sa imuha. So naapag yun sa una, sa ato agyod magmatter, diba? Kung mupabilin ka, mupabilin siya. Pero kung ato makita da, wala daw nag-una sa iya ha, or naulay sa iya ha, nga kanang maayo ba nga gihimo bitaw niya? Ngano? Kana lang gihimo nga example katong serpent nga gihimo ni Moses. Panahon pa na ni Moses ha? Niagi na si Saul, si David, si Solomon, ug kinsa pa na ng mga hari da, wala gyud nila kuha Kabalo man ta gisimba na sila sa uban. No, naghalay sila suko ang Ginoo na. Pero sa iyang panahon, gidugmok to niya tanan. O siya rin nakahimo ato. Mo to iyang kwan, mo to iyang collateral bitawag na sa Ginoo Lord, hinumdumi kabalo mi gyud ka yun sa takapag-serve. Kabalo mi gyud ka Lord, yun sa takapag-serve. Wala na daw sama sa iya nga nag-una o niya naulahi. Nga nung gihatagan siya 15 years, kaya di basta-basta pa nang iyang nahimo. Nung ato sabton ba, dili po basta-basta nahimo dahi, tawhana. Di basta-basta nahimo tawhana. Ang ayan na yun po dahi nga dungagan. Yan naman, sa mga hari, sa kadaghan nga hari, nga nang labay, way nakaako ato. Pero sa iyang panahon, gibungkag na niya para sa Ginoo. Para ang simbahon sa taga-Juda, ang simbahon sa Israel, ang Diyos yun, ilahag yung gialagaran, ang tinuod yun nga Diyos, nga nagpahimo atong serpent, dili tumao. So, grabe ang ihang nahimo. Pero mao lagi na, nahimo na niya, kaya nga nagpabilin siya sa Ginoo. O ang Ginoo, nagpabilin sa iya. So, nahimo siyang ni-prosper sa tanan niya, iyahang gipanghimo. Nagtuod eh, kag walay ni against sa iya ato. Dagan kayo dagan king nasuko. Yan naman, anong giputol man nimo, tanong para man nilulo nimo. Di ba? Murag na sentimental value. Samot na to, nga Ginoo gyud nagpahimo ato. Dagan kay nasuko. Pero kabalo gyud siya nga sa iyang kasing-kasing naghimo lang siya sa giingon sa Ginoo. Wala gyud daw siya nitipas na. So kung mapabilin bitaw ta, mao na. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Wala man naghangyo si Hezekiah nga buhion siya, pero unsa pag naitong mga tanan. Nihilak nga ni. Para asa pa man na ito iyang prayer. Since nga nakabalo siya nga kuhaon sa Ginoo, gusto gyud siya nga mabuhi pa. Gusto siya nga mangalagad pa sa Ginoo. Ug since na nakita sa Ginoo kung yun sa niya pag-alagad ng Dios, gitagaan pa siya dugang para mas makapangalagad pa siya dugang sa Ginoo. Nga na, kanindot kung mapabilin ta. Kaya nga naman, kung di ta mapabilin, mo si Peter, whom shall we go? Asa mapunta pa dulong. Amen? Then last, verse 5, pinaka-highlight mo yun na mga verses diriya, kaning verse 5. Nga, ingon siya, nga, for without me, ye can do nothing. Nga, importante kayo nga mapabilin, kay ye can do nothing. Wala yun tayo mahimo. Dili pasabot nung wala tayo mahimo. Bisag muhawa ta daang yun tayo mahimo. Nakalang, di ba? Daghan rag backslider nga itong kaila. Namin sila nahimo. Namin sila naabot sa kinabuhi. Pero, inganim God, usahay, anong muhawa? Kay, kanira duha ka butang. Atong himong example ba? Sometimes ang God, makana, naaman po ko'y kabalo. Kung di ako mangalagad, mabuhi man ko, kaya naaman ko'y nabalaan. Ano ba? Diba nga na? Mabuhi, pag tingali mo napod tingali ko'y mahimo kung dili ko mangalagad sa Ginoo, dili po tingali can do nothing. Napod tingali ko'y na mahimo, kaya naaman ko'y nabaluan. Kanang mga nisukol. Mga nisukol sa pastor, o sa asa na, nihawa sila, ano man, sila nabaluan. Mabuhi ko, bisag wala na, kabalo man ko mangitag kwarta, o nalagi nabaluan. Pero sige, at ta sa kanang pinaka-bright doon na tao, sa iyang sulti ba? Kung magsalikta nga, mabuhi ko. Kung muhawa ko, na ako'y mahimo, kaya na ako'y wisdom, kabalo ko, unsaon ako nga mabuhi. Pwede ko mag-business, pwede ko manrabaho, kaya na ako'y nahuman. Pero ingon ang wisest person in this planet, ingon si King Solomon,
Ingon siya sa Ecclesiastes verse 1, 1 to 3. Ingon yun siya nga, vanities of all vanities. Kakawangan na yun daw tanan. Oh, so kung ingon ka nga nakikaalam, mas grabe ito ka manggialamon. Pero ang iyang sulti bitaw, kakawangan ra gyud daw. Sa manang kakawangan. Nang walay pulos. Sa Tagalog pa walang kabuluhan. Wala. Dili lang to kay Bright, wartaan bigid to. Pero ingon siya na walay pulos tanan. Unsay gihimo na niya? So kaingon siya walay pulos. Tanawa Ecclesiastes chapter 10 verse Ecclesiastes 2 verse 10 to 11. Makita nato dira nga si Solomon kutob sa maangayan sa iyang mata. Iya gid ra himuon. Tabi na tao, okay? Yun sa, and whatsoever mine eyes desired, I keep it not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. So, bisag kung sa'yo mo din, nanaghan ang iya sa kay kutol sa iyang mga yan, kung sa ganahan sa iyang mata, dili yun daw na nadidaan. Sabot na, gusto ko ni, ako ana ni. Kaya na may mahimo, na may kaalam, pero unsa ingon sa unahan? Verse 11. Unsa ingon niya? Then I look on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity. Wala lagi dahil hapoy pulos. Ingon siya. Ngayon pa siya. And there was no profit. Maginan siya. Paita. Naalagi kay mahimo no, pero mahog ra gyapon sa you can do nothing. Wala gyapoy pulos. Gani ang pinakamaalamon na nga tao. Nya ang pinakapait pa gyud sa unahan 18 verse 18. Ingon siya. Ang pinakalagot pa gyud daw nga iyang napamalandungan since nakwartaan siya. Yea, I hated all my labor which I had taken under the sun because I should leave it unto the man that shall be after me. Verse 19. And siya nga, maglagot jud ko kay tanan ako mga kahaguan, ako ra ibilin sa tao, and who knoweth whether he shall be a wise man or a fool. Pero siya na may mo patigay ng tanan, wala na koy mahimo. Murag nga na ba? Grabe nimong paningkamot para makapalit ka ko sa kabutang. Wala na kay motor. Ya ikaw kay, grabe mo washing, trinapuhan. Ya nabilin bitaw. Tuwar. I-stampay nga perting lapuka. Way hinlo-hinlo hangtod nga gibaligya lang sa scrap. Ya ikaw na bilar na pas mo para pagpaningkamot para ato. Yang imong gibinlan ba? Wa nagtagad. Tinuod ra ba na? Grabe nimong build, grabe nimong paningkamot na maka-build og balay. Nya. Gibaligya na si mong mga anak. Adi ang mga sinabot. Kinsa may mo puyo anil. Lisod magtungaon tani. Baligya lang ni atong mahino ng halin. Kung buhi pa lang ka, mamatay ko gaston sa misyon. Salamat, patay na kagay baligya. Kung nangingana ba? Mo din nakalagot niya. Anak si Solomon nagutan ni wartaan tayo. Kaya ibilin tani sa mga tao na wa ta kabalo kung tarungon ba din nila o iwaldas. Mao gihapon, mahog ra gihapon sa ikando nating wala gyud tay mahimo mo balik ra ta diha. Ang pinaka-wise na. Mingon po ka nga anak ko'y mahimo napagod ko'y kusog. Bata pa ko, daghan pa kong mahimo. Ato na punta sa pinakakusgan, si Samson. Mga tao man sila nga, nitalikod sa Ginoo. Kung sa'yo nahitabo sa iya ha, mahisgot nga, kanang, akong gusto nga punto, bitaw kanang ikando natin nga, mingon ka nga na ako'y mahimo. Muhawa ka ba niya na ako'y mahimo? Kaya nga una, nagsalig ka sa imong kaalam, ang pinaka-wise na nga tao sa kalibutan, ingon siya, wala daw. Walay pulos. How about sa pinakakusgan? Ingon ang Judges chapter 16 verse 20. At makita ang Ginoo ni Hawa kang Samson. So ni depart. Ayaw kalimot nga sa text natong gibasa, abide in me and I in you. So kay nibiya naman ang Ginoo, pasabot ana, nibiya siya una. Di ba kay anak man ang pagka-plastar? Di ba kang isa kang Hezekiah, ina na pagka-plastar, pabilin siya sa Ginoo, yang Ginoo napabilin sa iya. Sa Judges nga ato makita chapter 16 verse 20, ningon man gud wala man gud giingon dra nga nibiya siya sa Ginoo. Pero ang makita nato ingon mo sa unahan nga and he wished not that the Lord was departed from him. Ningon siya ba nga
pukaw na Samson na mga Pilistiyano na isa nga matarapot ko nya maana mawala ra na tanan. Nga na siya nagsalig siya ang kusog, wala siya daw kabalo nga ang Ginoo ni hawa na sa iyaha. So before na before na nahitabo atong sabton or masabtan yun nato nga nihawa siya una sa Ginoo. Italikod siya una sa Ginoo. So unsay nahitabo? Ang mahitabo bitawan ng tao nga matalikod una sa Ginoo no mo na maghimo na din siya gihang kaugalingong plano. Ingon ang verse 28. Ingon siya nihangyo siya sa Ginoo nga Lord. Pwede ba ibalik nimo ang ako ang kusog verse 28 kay para makapanimalos ko para lang sa ako ang duha ka mata. Ingon siya nihangyo siya. Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me. I pray thee only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. Kung atong sabton, ang Bible nagsulti ng daan nga vengeance is mine. Sa Ginoo gyud nang panimalos. Pero kung ato makita diha, siya na gusto mahimo ana. No, ang part sa Ginoo, ikaw na yung maningkamot o himo. Diba, ang gusto sa Ginoo, ang design sa Ginoo sa ato ang kita man jud ang iyahang buhion. No, ikaw supplyan ka niya sa mga imong mga gikinahanglan kung magpabilin ka sa iya, mao man gyud na. Mao man gyud na design sa Ginoo, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung magpabilin ka sa Ginoo, supplyan ka niya. Apil na diha ang panimalos, trabaho na sa Ginoo, pero mao na kung palayo ta sa Ginoo, ikaw na mo trabaho sa Ginoo. Ikaw na mo buhi sa imong kaugalingon, imo na tanan. Kakapoy ana. Nga ang nakadindot mo tana kay ikaw ray buhion niya. Basta kay mo pabilin lang ka. Gusto na ang gusto manimalos. Kunya na pag yung pinaka-sad nga reality. Ang pinakasubo nga realidad sa verse sa unahan na nga verse. Sa may mga last na mga 30. Nakalimot ko butang. Verse 30. Kana. And Samson said, let me die with the Philistine. Ang nindot kayo nga prayer sa Kristohanon po, kung naabad rin kana nag-pray ba nga, Lord, unta na, hantod sa akong kamatayon, mamatay ko nga nasa pagpangalagad. Abot kung ingana ba ang inyong prayer? Amen. Na mamatay ko, Lord, nga naara, unta na ko sa pagpangalagad. Kanindot kung muna prayer sa Kristohanon. Di ba? Siguro, ingana ko na inyong prayer. Pero, tanawa si Samson, let me die with the Philistine. Subok kayo sa usa ka Kristohanon kanang mamatay ba nga nasa kauban sa mga unbeliever bitaw? Kanang mamatay nga nasa trabaho sa unbeliever? Ug mo na mahitabo kung mughawa ta sa Ginoo. Mo man pinakalas. Mo na pinakalas nga then ang unahan din na kay namatay siya natambakan niya. Ingon ng Bible nga mas daghan pa iyang napatay kontra sa napatay niya nga buhi pa siya, nga gilubong siya. Pero mo na last word nga ato madungog sa giingon ni Samson. Siguro pinakalasan na lingon ng agay katong natumpagan na dili po dito agay dili man Bisaya, pero akong pinaka-point bitaw lain kayo sa Kristohanon nga mamatay kauban ang mga unbeliever. Pero musugot kayo sa dili na anak. Yayo kalimot na ikaw ra ba jud ang paninglan dili ba sila? Right. Makahinumdum ko sa akong auntie ba? Auntie. Iyaan. No, nakaasawa siya, nakabanang siya, nakabanang siya unbeliever. Magsiya yun ang i-torture sa Ginoo. Dili ang unbeliever nga ihang bana. Kaya siyempre, siya man jud po na nakabalo kung unsay maayo, unsay dautan. Mura ka na, mangod sila, makaingon tahayay, lagi-lagi na mo, gitaganan, mas imperno, mas pait, dito ka. So, patas-pataso na lang po na, ikaw, paitom sa kadiri, kay malangit na sad ka. Nga na. Namatay siya kauban sa mga unbeliever. Og maunay nahitabo atong nagsalig nga kusgan siya. So balik ta, ikando nating wala gyud tay mahimo. Sure gyud na nga wala gyud tay mahimo. Dili pasabot nga kung mo talikod ka sa Ginoo, wala na jud mahimo no? Naam jud kay mahimo pero mahog ra gyapon siya bag walang kabuluhan. Kakawangan tanan. So ato hinumduman nga naari gyud sa Ginoo ang tanan. Yayaw kalimot nakahigayunan ra na, pwede ta i-prone.
pwede ikaw tong ipron ba? Ikaw tong kuhaon para mas mo-grow pa yun ang uban. Ikaw tong itagak na bunga para mas managko ang uban. Higayon, rabi kaya na ano nga naapil na unta na ka. Ayaw kalimot nga kaisar bigit ta mabuhi. Sa atong hinumduman or atong nindot kay nga himuon nato ang pinakadabis niya atong mahimo para sa Ginoo. Tanawa gani ang book of Genesis. Unsay pinakauna nga verse? Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. O, gibuhat na sa Ginoo pero kabantay mo kung sa last na ng Genesis. Chapter 50. Yan, ang last anak nga verse. Sa may last. Genesis chapter 50 verse 26. Ang pinaka-last. And he was put in a coffin in Egypt. So kung gihumo tao na, yan na kauna yaw, kalimot na, ang pinaka-last, lungon. Unsa man ang beginning, indot yan o. Ang beginning, pero mura gina, lungon yun doon ng madulong. Ang Genesis, nagsugod siya ang beginning, pero nag-end siya o, lungon. Ingana ang po ng kinabuhi yun. Diha yun ta padulong tanan. Pero nindot kayo nga natay mahimo. Pinaka the best yun nga mahimo ba para sa Ginoo. So ang pulong ra yun daw nga abay. Bahalag nagkamang, pabilin lang. O kung nagbarog ka karon, mas maayo. Pero kung nakamang, kamang lang, at least nga nakabanti hapon ba? Amen. Kung race na, nagdagan ba hapon, di ba? Diyan man ma-disqualify. Nagdagan ba? Ay, di man, pasabot nagdagan ka na nag-move ba? Naglihok. O, niya nagabanti ba yun? So, dili na niyo mo pwede i-profit kay napalit chance nga umabot sa finish line kay ni kamang man. Ni kamang man. So, wala na nagmatter kung siya atong kahimtang no. Ang importante nga pabilin ta. Amen. Amen? So, unta na, napunta nakuha na mga pagtulunan garon nga gabi. Ang ibalik ang pulpit ng pastor.